Ayon po sa pundit or crypto expert na si Ginoong Mikkel, may dalawang malalaking misconceptions or FUD na kumakalat tungkol kay XRP sa crypto community. Sa kabila ng mga skeptics, malinaw na si XRP ay may matibay na foundation at patuloy na nagiging sentro ng institutional adoption. Sa kanyang video commentary, ipinaliwanag po ni Ginong Mikkel kung bakit hindi tama ang mga claims na ito at kung paano po maunawaan ang long-term potential ni XRP. Kaya ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito at simulan po natin sa ating unang katanungan kung ano ang tinutukoy na brand new FUD ni Ginoong Mikkel. Ayon po kay Ginong Mikkel, kamakailan ay nagkaroon ng bagong FUD o Fear, Uncertainty, and Doubt campaign laban kay XRP. Ang ilang skeptics ay dati ay minura ang halaga ni XRP. Pero ngayon, kinikilala ang kanyang utility sa institutional adoption. Gayunpaman, pinapaniwala nila ang iba na limitado po ang potensyal ni XRP kumpara kay Bitcoin. Sinabi ni Ginong Mikkel na mali ang ganitong pananaw at kailangan nating tingnan ang data or datos at tunay na business model ni Ripple bago gumawa ng conclusion. Sa market impact, kapag naunawaan ng market ang tunay na potensyal ng XRP at napawi ang FUD, pwede itong mag-stabilize at posibleng magdala ng renewed buying interest sa coin. Ngayon ay bakit po ba sinasabing hindi ignored si XRP ng Ripple? Ipinaliwanag po ni Ginong Mikkel na ang Ripple ay nakatutok sa pagbuo ng ecosystem sa paligid ng XRP ledger para sa mga traditional financial institutions. Hindi lahat ng produkto ng Ripple ay kailangan gumamit ng XRP dahil hindi lahat ng financial process ay nangangailangan ng instant at decentralized settlement. Dahil dito, may mga tao na maling iniisip na hindi pinapansin ang XRP. Pero malinaw na sentro pa rin ito sa plano ng Ripple. Sa market impact, ang malinaw po na pagpapaliwanag ng role ng XRP ay pwedeng magpabawas ng uncertainty sa market at magbigay po ng confidence sa long-term holders. Ano naman po ang halimbawa ng strategy ng Ripple sa paggamit kay XRP? Gumamit po si Ginong Mikkel ng halimbawa mula sa unang produkto ng Ripple, isang messaging platform na kahawig ng Swift at hindi po agad gumagamit ng XRP. Ang layunin ng Ripple noon ay makilala ang mga kliyente sa kanilang kasalukuyang workflow, bawasan ang takot sa blockchain, at magtayo ng tiwala bago ipakilala ang XRP-based settlement. Sa paraang ito, mas madaling tanggapin ng mga financial institution si XRP at mas mabilis lumago ang adoption sa hinaharap. Sa market impact, ang maayos po na client onboarding at saka trust building approach ay naglalatag ng foundation para sa mas malawak na XRP adoption na pwedeng magtulak sa presyo pataas sa long term. Ngayon ay bakit po ba tinawag ni Ginong Mikkel ang approach na genius? Tinawag po ni Ginong Mikkel na genius ang strategy ng Ripple dahil pinapalakas nito ang relasyon sa mga kliyente habang pinapakita na ligtas at efficient ang kanilang system. Habang lumalakas po ang confidence ng mga clients, mas handa silang tanggapin ang XRP-based solutions. Ito rin ay nagpapakita na ang Ripple ay maingat at strategic sa pagpapalawak ng adoption. Hindi po basta-basta pinapabayaan ang XRP. Sa market impact, ang ganito pong transparency at strategic growth approach ay nakakatulong na bumuo ng long-term bullish sentiment para kay XRP sa mga institutional investors. Ano naman po ang sinabi
tungkol sa XRP's upside is limited compared to Bitcoin. Tinugon po ni Ginoong Mikkel ang argumento ni Bitcoin proponent Dave Weisberger na limitado ang upside potential ni XRP kahit may value ang business ng Ripple. Para kay Ginoong Mikkel, mahirap maintindihan ang ganitong claim lalo na kung titingnan ang historical performance ni XRP. Ipinakita niya na sa nakalipas na 5 taon, si XRP ay kadalasang nauna kay Bitcoin sa returns na nagpapatunay na marami pa ring potensyal ang coin. Kaya ang market impact po dito ay ang malinaw na historical outperformance ni XRP laban kay Bitcoin ay pwedeng mag-udyok ng bagong institutional positioning at mas mataas na demand sa market. Paano naman po ipinapakita ng chart performance ang potensyal ni XRP? Ipinakita po ni Ginoong Mikkel sa chart ang performance ni XRP laban kay Bitcoin. Kahit na bumagsak po sa XRP ng 59% laban kay Bitcoin simula August 2013, sa nakaraang taon ay tumaas ito ng 218% laban kay Bitcoin. Sa kabuuan, mula po sa launching, tumaas po sa XRP ng higit 41,000%. Ang data na ito ay nagpapakita po ng matibay na historical performance at pwede pa ring magbigay ng malaking upside sa hinaharap. Sa market impact, ang ganito pong malakas na historical performance ay nagpapatibay sa long-term confidence at pwedeng makainganyo ng bagong retail at saka institutional investors. Ano naman po ang epekto ng institutional adoption at ETF rollouts sa potensyal ni XRP? Ayon po ulit kay Ginoong Mikkel, hindi makatarungan na sabihing cap ang growth ni XRP, lalo na sa kasalukuyang trends kung saan ay lumalawak ang institutional adoption, may mga bagong ETF rollouts, at mas nakatutok ang US market sa regulated crypto solutions. Lahat ng ito ay nagpapatibay po sa long-term potential ni XRP at nagpapakita na maraming opportunities para sa coin na maabot ang mas mataas na presyo. Sa market impact, ang institutional adoption at regulated financial products ay pwedeng magdala ng sustained inflows at mas matatag na price support para kay XRP sa hinaharap. Ngayon ay bakit po ba mahalaga ang decentralized settlement use case ni XRP? Pinunto po ni Ginoong Mikkel na ang decentralized settlement use case ni XRP ay may mas malinaw na value proposition kumpara sa papel ni Bitcoin bilang digital gold. Sa kanyang pananaw, si XRP ay pwedeng lumampas sa Bitcoin or kay Bitcoin sa returns at adoption sa long term. Ang thesis po na ito ay nagpapakita ng potensyal na XRP sa real-world financial applications, hindi lang sa speculative trading. Kaya sa market impact, ang malakas po na practical use case ay pwedeng manghikayat ng mas maraming adoption sa institutional at cross-border payments na pwedeng magpataas ng presyo sa long-term bullish scenario. Ano naman po ang aral sa skepticism at saka FUD? Sinabi po ni Ginoong Mikkel na pwede tayong magkaroon ng iba't ibang opinyon. Pero walang saysay ang opinyon kung walang data or reasoning. Ipinunto po niya na ang skepticism laban kay XRP ay katulad po ng pagdududa sa Nvidia, Amazon at Internet noong una. Lahat ay kalaunan ay nagpapatunay ng value. Ito ay paalala na wag pong basta-basta maapektuhan sa FUD at tignan po natin ang long-term fundamentals. Sa market impact, ang pagtutok po sa fundamentals at saka historical data ay pwede pong magbigay ng rational support sa presyo at mabawasan ang panic selling. Ngayon ay ano po ang kabuuang mensahe ni Ginoong Mikkel
para kay XRP. Sa kabuuan, sinabi po ni Ginoong Mikel na sa huli, ang market mismo ang magpapakita kung alin sa mga pananaw ang tama. Para po sa mga traders at holders, malinaw po ang mensahe. Yan ay huwag pabayaan ang FUD, tingnan ang data, at intindihin ang tunay na potensyal ni XRP. Ang coin ay may central role sa Ripple ecosystem at may matibay na foundation para sa long-term growth. Sa market impact, ang malinaw at informed na pananaw ay pwedeng magpatibay sa investor confidence at magbigay ng long-term bullish sentiment para kay XRP. Bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito? Kung pagsasamahin po natin ang lahat ng detalye, kitang-kita na si XRP ay may matibay na long-term potential at hindi dapat husgahan base lamang sa FUD o comparison kay Bitcoin. Ang Ripple po ay maingat sa pagpapakilala kay XRP sa kanilang ecosystem at gumagamit po ng strategic approach para palakasin ang adoption. Ang decentralized settlement use case, historical outperformance at institutional adoption ay nagbibigay po ng malinaw na sinyales ng potential upside. Para sa akin, si XRP po ay may kakayahang lumampas sa skeptics at pwedeng magbigay po ng malaking reward sa mga matyagang traders at holders nito. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.